Sarap eh, gravy. Meron ba kayong nakain na may gravy na hindi masarap, lalo na to beef? Alam mo nyo ba't sobrang sarap? Kasi bihira yung experience sa akin. Bihira yung experience ng bango, lalo na sa kanin na to. Kwentong Las Piñas naman tayo ngayon. Sa BF Resort, kapitbahay lang namin to. Dito kami pumupunta minsan para kumain. At hindi ko pa to na ikikwento sa inyo. Pati kami nagulat sa mga nadiskubre namin. Solid gabum yung huli. Unang-unang titikman natin baka yung isa sa mga pinakasikat ngayon na nagmula sa BF Resort. Ito yung Pablo. Wow, good for 3. Yes good. po. Hanggang 4 kaya yan eh. Yes po. Thank you. Okay. Wow. Iba talaga yung tablo. Paboritong vibe. Parating sigurado na magiging kalmado pagpasok mo pa lang. Tapos ang in-order ko, yung in-order ka na rin dati, gusto ko na ipakita. Salad pa lang, talagang okay na. Kasi lahat ng ma-order nyo dito, parating good for 3 na agad or pwede pang 4. Summer salad. Tikman natin. Mahilig ako sa walnut, meron tong candied walnuts. Berries, pag nakita nyo, may strawberry na agad. Nakakatuwa may mangga. Tapos yung dressing niya, yung light lang, balsamic at saka nga parang may guava pa. Fresh greens, always. Ang sarap. Tama, summer salad. Ang bright nung lasa, baka dahil dun sa dressing at saka kinuha ko kasi yung strawberry. May grape pa. Ito, tinutuhog ko ngayon yung mga dried berries. Ito, may grape. Tikman natin. Sobrang fresh talaga. Ang sarap ng dressing nito. May iba pa siya ng salad. Try nyo rin. Pero ito, for me. Seafood muna tayo. Gusto kong abango-bango nitong hipon na to. Tapos may option pala na sila na yung magpipil, tatanggalin na nila yung balat. Pero tinanong ko kung ibabalik ba yung ulo. Sabi, hindi mawawala yung ulo. Favorite ko yun eh. Pero tanggalin ko muna, mamaya ako to sisip-sipin. Dali kainin, no? Napakabango nito. May herb, butter. Tapos, mag-aano muna ako, hindi muna ako magra-rice. Meron namang toast bread na kasama. Lagyan ko kaya ng lemon. Sige. Para kompleto. Wala muna ng sauce nila. Sarap. Tama yung luto. Yun ang importante sa hipon eh. Pag hindi tumigas, yun yung pinakamasarap na hipon. Dagdagan natin ang powers ng herb. Pero sobra nung may oil siya dito yung pinaggisahan niya. Actually, idadunk ko rin yung bread dyan mamaya. Sa ilang beses ko na kumain na tablo, lahat masarap. Walang biro. Kung hindi na kami kakain pa mamaya, magpapasta ako. O yung isa pang meat platter na ginagawa namin dati. Represented na lahat. May manok. Yung chops nila dito, solid. Pero tong shrimp na to, napaka-solid sa akin. Sobrang sarap nito. Yan eh, oh. Kahit nga hindi ko pa kinukuha yung shrimp, ito ng butter na to. Sarap. Sagad. Pero syempre, dahil nandyan yung kanin, subukan na rin natin sa kanin. Nilagyan mo na maraming sauce. Top. Weird, pero mas gusto ko siyang pinapapak at saka nasa bread. Kasi lasang-lasa ko talaga yung freshness ng shrimp. Pati yung pagkakamasarap na gisa. Solid. Creamy beef salpicao. Actually, kaya ko ito in-order kasi may box. Naka-highlight naman yung mga best sellers. Ito, hindi ko pa ito natikman. Pero nung dumating, actually, itsura sa akin yung, alam mo yung roast beef natin sa Pilipinas na may gravy. Ganyan yung itsura, pero iba yung cut nito para mas mataba. Tikman natin. I'm sure bagay ito sa potato wedges na to at saka sa kanin ko dito. Okay, hindi ganun kalambot yung beef. Pero
Alam mo, hindi ako maselan doon. Basta masarap yung lasa, okay ako. Masarap. Masarap yung beef, masarap yung gravy. Pareho sila masarap. With the rice, tingnan natin Tsaka hindi pala matigas yung Kaya akala ko lang matigas kasi mas malaki siya Kasi doon sa mga thin slices na roast beef natin. Officially kid-friendly to. Magugustuhan to ng mga anak natin. Tapos ito, lahat ng nilalabas sila sa tablo, maganda yung presentation, maganda yung lasa, magaling. Pag na-experience yung tablo experience, ang maiisip nyo talaga bago ata sila nag-restaurant, talagang malupit yung research and development nila. Hindi lang sa food sa itsura ng lugar. Tapos, ang kailangan ko i-mention yung service nila dito, top-notch talaga. I think yun ang una nilang binibenta kasi mararamdaman nyo pag kumain kayo dito. Yun, sa mga gustong sumubok, uulitin ko lang na sumubok kayo ng mga house specials nila. Hindi ko na na-order yon pero mag-eksperimento kayo. Lahat naman ayos. Next, tikim destination na talagang medyo looban to. Medyo may drive. Ang kadalasan ginagawa ng iba talagang order na lang. Discovery to. So, dito sa Riot, para pala tayo ngayong tailgate party. Kasi kumain kami dati dito, inabutan pa namin na may dine-in. Ginagawa pa daw yung lugar ngayon. Siguro may 1 taon na mahigit. Pero, ito yung burger na pinupuntahan namin dito sa BF Resort. Ma-access mo naman siya pero medyo sa banda dulo lang. Ilalagay naman namin yung link kung paano pumunta dito. Pero yung nasa tradition ng ng Mala-Mala Sweet X kasi maganda na yung tinapay, maganda yung patty. Sa US naman parang yung burger sa LA, In-N-Out. Kasi itsura ganun Kita mo naman yung presentation, yung lettuce. Pero not exactly the same. Magkakaiba naman yung burger. Ito yung kwento ko sa inyo. Ito yung burger dito sa BF Resort. So ito na yung Riot Burger natin. Angus beef yung pinili namin. Hindi na kami nag-upgrade to Wagyu. Meron naman siyang isang white onion, decent slice ng tomato. Pero ang maganda dito, potato bun kasi to. Hindi siya yung pinakamalaking burger na makikita mo. Pero nagko-compensate kasi siya dun sa may experience mo pag kinain mo na siya. So, titikman ko na to. Tulad ng sabi ko, hindi niya strength yung size, pero yung lasa naman yung ini-experience natin. Masarap. Paano? Masarap yung beef patty. Doon talaga nagkakatalo sa lahat ng burger na kakainin mo. Malalaman mo pag hindi siya lasang longganisa. Ang big thing ko, parang lasang longganisa, masyado ng maraming nilagay na sahog at di mo na malasahan yung beef. Siya lasang beef. At saka laking importansya nung maganda yung bread. Tingnan mo yung bread. Potato bun, hindi nanlalagkit pag pinress mo na ganyan. Maganda yung gulay. Masarap siya. Pati yung dressing nga yan. Saktong-sakto. Masarap. Parang Mala-Mala US yung experience ng burger na to. Sa totoo lang, dapat dalawa. Kung ito lang kakainin ko. Masama ba yun? 500 pesos yung dalawa Siguro kung burger lang, 500 pesos. Hindi na masama. Ang basihan ko kung mabubusog ako. On the sides mo, kung na bahala, maglagay ka na ng mga Pero kaya ito yung in-order ko. Nung una pumunta kami, order ako ng may peanut butter. Meron pa dito may maraming klase. May chilies, ganyan. Kumbaga, ito na yung Riot Burger. Nandun yung Riot Kid. Ito nandun yung pangalan. Best seller. So, ito yung basihan. So, kung ano yung matikman mo, nasarapan ka dito, tsaka ka na mag-eksperimento. Good to know, di ba? Meron palang ganito sa BF Resort. Para sa last tikim natin, ito ang pinakaginto sa tingin ko.
Si Mrs. Dizon ang intel natin dito. At ang basihan dito ay authenticity. Silipin natin to. Galing na adventure natin. Ito yung adventures namin ni Mrs. Dizon. Ito looban na talaga to eh. Pero wala kami masyado alam sa BF Resort. Ito sa intel ni Mrs. Dizon. Sabi niya, habulin natin yung Arabic na shawarma. Ito, ino-order to. Tatawag nyo madalas delivery. Pero kami pinuntahan na namin kasi nandito na kami. Pero mabuti rin kasi nalaman namin kung paano kainin yung mga things. Tapos may konting tanong pa, ano ba yung difference? Halimbawa, itong fried chicken. Parang broasted style pala dapat. Pero kumbaga dahil walang broaster machine, pinrito na. Pero tinanong ko, ano ba? Baka Pinoy fried chicken. Sa hindi, merong Arabic spices din. At may diskarte ng kain. Pero, ito, tama naman eh, no? Ito pala, kung ako lang, ang tawag ko dito, pita. Pero sabi niya, ang tawag daw dito, cubes. Cubes, kasi ito daw yung pita daw may asukal. Ito, wala. Yung chicken, may fries. Ang pagkain daw nito, kukurot ka ng chicken. Kasi ganun daw sa kanila eh, yung sa Saudi. Gamit yung bread. Kasi ang init nga. Napahaso ako. Pwede bang balat lang muna? Tapos, lalagyan mo daw ng fries. Alam mo kung hindi mo ito itinuro, kakainin ko lang siya ng kakagatan ko yung chicken, tapos yung fries siguro papapakin ko. So yun pala, kasama yung fries. Oh. Anong tawag nga sa sausawan mo? Tum. O, kita mo. Ang tawag ko lang dito garlic aioli. Tum pala to. Parang binasa ko ano yung tum, may mantika, di ba? Tsaka garlic. Lemon. Tapos siguro, pinaalsa mo, no? Ayan. Tikman natin. Sarap nito. Alam mo yung chicken, hindi ko kasi nakuha yung laman. Agatin ko na. Alam nyo, meron nga siyang spices, pero, ito yung sasabihin ko. Nung nagawi ako sa Middle East, pansin ko hindi maaalat yung pagkain doon. Medyo ganun yung lasa nung chicken. Tatanong ako mamaya. Ang gusto kasi daw nila, malasama yung umami nung karne. At saka yung bango ng spices. Alam mo yung ganun. Pero tama nga, nung umorder din ako ng shawarma dati doon sa Dubai, nakapunta ako. Meron ngang fries sa loob. So, tama. Ganun yung pagkain, no? Masarap. Nakakatuwang kainin. Hindi mo nahanapin magkanin. Yung fried chicken nila, ibang-iba talaga sa Pinoy fried chicken. Pero itong isa na to nag-grow sa amin ng malupit. Bukod kasi dun sa Arabic flavors, nagustuhan namin yung portions at size nito. At ang pinakagusto namin ay yung motion na parang gagawa ka pa ng mini shawarma mo. Na ikaw maglalagay ng manok, fries, at lalong-lalo na yung tum na kasama. Yung motion na yan na nagpapasarap ng kain na to. At eto na nga ang pinakakwento natin. Gusto natin makatikim ng authentic Saudi shawarma? Nahanap ata ni Mrs. Dizon. Eto yun. Miss Katrina, paano ba itong style? Punitin ko parang gano'n, parang burrito. Ito? Bubuksan ko lang. Tapos parang babatan yung parang banana. Okay. Yun. Bitawan yung baba. Wag bitawan yung baba. Banana. Tapos ganun parang saging. Flour na bubuksan yan. Ganun pala yung tamang diskarte. Oh. Tamang maganda dito kasi tinanong ko bakit Arabic yung pala? Doon ka nagtrabaho, no? Ay, ano po? Basta student o basta nag-Saudi talaga siya. Kaya yung basihan ni Miss Katrina, talagang finormulate na to na, okay, ano sabi mo? Parang wala kang nalalasahang ganito dito, ganun ba? So, hinabol niya. Gusto niya pa-experience sa atin yung, ito yung lasa nung nandun ako. So, kaya ito yung hinabol namin. At saka, manok talaga. Naka-cook. Pag nasa Middle East ka, manok talaga yung inaano. Hindi naman talaga beef. Sanay tayo mga Pinoy beef Tikman natin to. Chicken to. Chicken na in-order namin. Yan.
Sarap. May lutong pa kasi itong ano, bread. Ang sarap ng toom. Yung tinatawag niyang white sauce na ba yun? Masarap din yung lasa ng manok. Ito, sa tingin ko, kung ito yung regular, meron na nangingiliti ng mouth ko. Pero ibang-iba nga yung lasa niya sa regular shawarma. Ako, mas gusto ko yung ganitong lasa. Kasi, mahilig ako sa kakaiba. Ang lapit nga nito doon sa nalasahan ko. Hindi ako nag-Saudi, nag-Dubai ako. Pero ganito nga yung nakakain ko. Chicken, tapos meron nga fries. At ito, parang may pickles. Pickles ba to, Miss Katrina? Oh, yan, may pickles pa. Ano yung kulay pula? Ah, spicy pala to. Okay, spicy to. Parang gustong-gusto ko na tong spicy. Sarap. Hindi na kailangan lagyan ng puti, no? Kasi meron na siya sa loob. Oo, kung mga mahilig lang kasi sa to. Oo, kung gusto mo lang ng magdagdag pa nung two, meron namang nasa cup. Pero within the shawarma, nandun na. So, yan. Kaya naman pala may pula-pula. I think peppers yan. Galing, hindi intrusive yung, hindi nakakaabala yung lasa ng peppers. Pero yung anghang niya, nandun, pero hindi ka naman maghahanap ng gatas. Kakayanin mo siya. Ang sayang experience ito. Sa tingin ko, nararapat ko lang to matikman sa mall. Dito sa atin, or yung mga mamahal na resto. Pero ito nahanap ko sa BF Resort. Ilalagay ko yung number dito. Tawagan nyo yan. Kasi maganda talaga. Pick up talaga at saka order. Wala talaga silang dine-in. Ako lang yung gusto ko ng tikman habang mainit. So, solid find. Yun. Solid na solid yung mga natikman natin dito. Pero dahil nandito na tayo, kinumpleto ko na, umorder na rin ako ng chicken kabsa. Ang isa na to ay bibigyan mo ng oras bago mo makuha. Kaya advance ang order nito. Solid tong kabsa. Ngayon ko lang nalaman na meron palang roasted lemon. Hindi lemon, lime. Black lime. Alam nyo, yan yung aromatics yan. Pero ito yung pinaka-importante, nagpapabango Cinnamon, yung bark ng cinnamon. Ayan. Kaya nung binuksan yung lutuan kanina, sabi ko, ang bango, parang may cinnamon. Sabi niya, tama ka. You are barking the right tree. Meron pang ano. Ayan pa, may laurel. Yung tatlo daw, may secret spice pa na. Basta marami siyang aromatics Tapos totoong gumagamit siya ng, sabi nga niya, kahit medyo mahal yung long grain rice, yun talaga yung ginagamit niya. Tingnan mo, may mga pasas-pasas pa yan. No? So, buti nagpaturo tayo. Ito palang hot sauce, inahalo na sa kanin. Hindi ko na... Dakus. Yun pala yun. Ginagano na. Tapos tama ako, kanang kamay yung gamit. Tapos yung kurot system. Ang init. Tiis-tiis, aray. Yan. O. Tapos gaganyan mo na. Tingnan natin, Dumakot ako. Gabang bango. Sobrang sarap. Grabe. Kinikilig si Miss Katrina pero hindi ako nabibiro. Kasi wala ako masyadong experience na ma-share na kinain ko to doon. Naka-isang kabsa lang ako. Feeling ko mas masarap pa doon sa nakain kong kabsa doon sa biyahe natin dati. I'm not sure pero napakasarap nito. Kasi sinabi nga niya, nag-i-enjoy daw siya magluto. So, with love yung lumalabas na dishes dito Parang siya mismo yung nandun At meron siyang hinahabol na lasa Kakain pa ulit ako. Mamaya na, babalik ako kayo mamaya. Sarap nito, solid talaga. So, after mo, ako hinimay ko na yung chicken, nilagay ko na sa ibabaw kasi medyo mainit Yung kanina, hindi ko pa nilalagyan ng tum, Ito na. Siyempre, sobrang sarap, garlic yun Alam mo niyo ba't sobrang sarap? Kasi bihira yung experience sa akin. Bihira yung experience nung bango, lalo na sa kanin na to. Bango, asim nung tomato-based na hot sauce. At saka yung chicken na merong Arabian spice.
yung combination niya. Pag kinakain mo, parang magic na parating light bulb moment. Parang, uy, ayos na. Kasi bihira eh. Bihira natin kinakain. Kaya ako tuwan-tuwa ako ngayon. Hindi ko lang alam kung para to sa mga conservative yung panlasa na masyado naman mabango yan. Case to case. Depende sa tao. So, i-gauge mo yung sarili mo kung leaning towards sa mahilig sa mga Middle Eastern food. Sobrang sarap nito. Ito yung pinaka-surprise. Pumunta kami dito para kumain ng authentic shawarma, di ba? Sabay, ang Yusuf pala na tinatawag dito. Hindi namin alam, siya pala si Lebron, yung Lebron James sa Pilipinas. Pero player siya ng UP. So, what an honor. So, invite them. Hi guys, I am Mr. Yusuf. LeBron James look like for some of you guys. Yeah. So I'm inviting all of you guys to come to try Yusuf authentic Saudi shawarma. I promise you guys, when you try one time, you come back for a second time, and you'll stay for forever. I'm sure. Yeah. I'm sure. Totoo yun. Totoo yun. So the location is very simple. Las Piñas, BF Resort. So BF Resort. yeah. So check on our Facebook page. I think I guess right here or right here. Right here. Right Yeah, here. Right. So you will see all the details, the address. You wanna send Lala Move, Angkas, Go Right. Do it now. Right Right? now, yeah. Masarap talaga. Gabung dito. Yeah. Alright. Thank you. My pleasure.